What is building automation? Building automation is the automatic, centralized control of a building's heating, ventilation, and air conditioning, elevators, plumbing, lighting, and other facility systems through a computer system or building automation system, BAS. The objectives of building automation are to improve the occupant comfort, efficient operation of the building systems, reduction in energy consumption and operating costs, and improved life cycle of utilities. Building automation is an example of a distributed control system. The computer networking of electronic devices is designed to monitor and control the mechanical, security, fire and flood safety, lighting, especially emergency lighting, HVAC, and humidity control and ventilation systems in a building. BAS core functionality keeps the building climate within a specified range, providing light to rooms based on occupancy schedule. In the absence of overt switches to the contrary, it monitors performance and device failures in all systems and provides malfunction alarms to building maintenance staff. BAS reduces building energy and maintenance costs compared to a non-controlled building. In the U.S., most commercial, institutional, and industrial buildings built after year 2000 include a BAS. Many other buildings have been retrofitted with a new BAS, typically financed through energy and insurance savings, and those associated with preemptive maintenance and fault detection. A building controlled by a BAS is referred to as an intelligent building, a smart building, or if a residence, a smart home. Almost all multi-story green buildings are designed to accommodate a BAS for the energy, air, and water conservation management. Electrical device demand response is a typical function of a BAS, as is the more sophisticated ventilation and humidity monitoring is required for tight insulated buildings. Most green buildings also use as many low-power DC devices as possible, typically integrated with power over Ethernet wiring, so by definition, is always accessible to a BAS through Ethernet connectivity. Even a passive house design intended to consume no net energy whatsoever will typically require a BAS to manage heat capture, shading and venting, and scheduling device. Okay. Now, you can enhance your rainwater harvesting by putting this typical drum here. Ayan, naglagay siya ng drum, naglagay siya ng equalizing line. May equalizing line siya para makargahan yung dalawang pan. Pag wala ka kasi nito, sigurado tapon na yung tubig niyan. Or ganito, kung kaya mong maghanap ng ganito, plastic or yung stainless na, connect mo sa gutter mo. Okay. So, dapat, yung mga cities natin, like Quezon City, Mandaluyong, Pasig, Davao, Iloilo, major cities, no? Yung mga mambabatas nila dapat, hindi mo mambabatas. Yung mga konsehales nila o council nila, mag-enact sila doon ng ano ba yung tawag doon? Yung ordinance, no? Municipal or city ordinance para maging mandatory ang rainwater harvesting ng bawat bahay. Maglalagay sila ng incentives. Kung meron kang rainwater harvesting, bibigyan ka ng rebate sa tax. Something like that. So, para yung tao maglagay, di ba? Again, siyempre maapektuhan si Manila Water at saka si Maynila. Pero, maganda naman to sa ating kapaligiran, di ba? Okay, pwede ka rin mag-rainwater injection. So, kung meron kang ganitong, may bubong kang ganyan, adaanin mo lang yung galing sa downspouts mo, papuntahin mo sa isang filter, again, sun filter lang, isang ganyan, no? Tapos yung output niya pupunta sa balloon. So, mag-create ka ng balloon at doon mo papupuntahin yung rainwater na dumaan sa filter. So, ibig sabihin, imbes na
pabayaan mo yung tubig ulan na yan na tumapon sa imburnal, papunta na sa kalye, o papunta sa mga drainage sa labas ng kalye sa bahay mo, no? It's pupunta siya sa dun sa creek na malapit, pupunta sa ilog na malapit, o sa lake na malapit, ay papuntahin mo siya rito sa sa ilalim ng lupa. So, in other words, it will replenish the aquifer. No? Dadagdagan niya yung water aquifer. Yan. So, kasi ang nangyari, pag bumagsak yung tubig ulan dyan sa mga lupa-lupa, sisip-sip yung lupa bago makarating dito. Yung iba, pinapabayaan natin na makarating sa mga ilog, Sapa, Ilog, Lake, Manila Bay, o West Philippine Sea. Sayang, di ba? Ayan. Kung medyo mas meron kang budget, pwede pong gawin ganito. Mas elaborate, underground yung collecting tank. Dito yung mga gutter mo. Okay. First, padadaanin mo sa filter para makarating dito at magagamit mo siya sa mga laundry mo, etc. No? To provide the necessary filtering. Okay? So, that's another way, more elaborate as compared to yung earlier na pinakita natin. Ito, another way, no, na yung mag-design ka ng garden na meron kang collecting system sa ilalim ng garden. No? Tingnan mo. Yung rainwater bumagsak dito. Tapos, yung overflow niya, pinapunta niya dito sa underground tank niya na mga bato-bato, no? Yan. Pagpunta rito, masasala yung tubig, meron siyang bomba at magagamit niya ngayon dun sa pandilig sa halaman, no? So, pandilig niya rito, pinangdidilig, yung tubig na bababa, pupunta na naman dito at ipupump na naman niya hanggang sa distribute na naman siya. So ibig sabihin, yung tubig, umiikot-ikot lang. Ha? Umiikot-ikot lang. Ang tatapon mo lang yung sobra, yung overflow. Diba? At of course, yung by evaporation, ayun, wala kang magawa ron dahil pupunta sa clouds yun eh. Diba? Pero yung nandyan, imbes na papupuntahin mo sa malapit na o sa drainage sa labas, sa Sapa, sa creek, sa ilog, sa West Philippine Sea o kaya sa Manila Bay, yung Gayengol, pwede nandyan lang siya, umiikot-ikot lang. Diba? Yan. So, pwede rin ito. Okay? At ito, another means of rainwater harvesting. May filtering siya. Ito yung galing sa downspout. Okay, yung overflow, yung unang tapon dito. Pero yung pupunta rito, okay, ngayon, yung pag mataas na yung tubig dito, yun ang aapaw tapon sa ground level. Pero yung andito, hanggang dito sa level nito, magagamit mo dito sa gripo mong ito. So, is another way yun. It's a simple way of providing for your rainwater. At ito, nahagilap ko, parang ginagamit nila ito sa Africa. So, gumamit lang siya ng mga PVC pipes na kinonekta niya. At, of course, yung maipon niya is limited to the volume of itong malalaking PVC pipe na ito. Siguro, size siguro to, size. So, something like this, which you can also use it, no? Bakit niya hinabaan ganito? Kasi nga naman, yung madumi, maipon sa baba. Na. At ito ngayon ang papunta sa tangke mo. Punta doon. At yung naipon dito, madumi, i-drain mo rito para mawala yung madumi. O kaya kung dito, no, dito mo tignan, maiwan dito yung mga madumi dito, at bubuksan mo lang to para mag-drain ka. Pero pag umuulan na yan, yung overflow mo. So, it's a kind of filtering. Okay? At pwede ka rin gumamit ng planter bed, no? To make the filtering. Tingnan natin, ha? So, yung galing dyan, meron kang sump. Okay. So, dito pala, no? Sorry. From here, going to the septic and then filter, sun filter. Then, planter. So, pandilig, no? So, ito yung gray water use kanina. Okay. So, another elaborate
way of using it. So, but you have to provide these underground tanks, okay, and the piping needed so you can utilize the water from the rain. Okay, and here nakagilap ko to sa internet and how flooding could be controlled, no? So the government has to build the dams para makontrol yung tubig. Pag wala ka nitong dam, sigurado ko tapon na yung tubig nito sa dagat. Pero kung nalagyan mo dito sa A ng dam, hindi nandyan, naipon mo dyan, di ba? Or here, meron ka ring impounding dito, letter B. Or C, di ba? D. Yan. At tatapon na rito. So, this is just an illustration of how you could utilize the water that is bumabagsak galing sa ulan, no? By putting the dams, impounding capacities, no? Yan. So, ito, on a big scale ito. Ngayon, sa mga bahay, yun yung diniscuss natin kanina. Okay, so pumping by the use of the willow pumps, mentioned ko na kanina, is another way because yung efficiency nitong si variable frequency drive pump napakataas. You can save as much as 80% of the pumping requirements of your system if you use this kind of pump. Willow, nagpasimuno, willow, o meron na rin si ground fault, tapos siguro yung ibang pump maker, medyo humahabol na rin siya kay Willow. Itong si Willow kasi is a German technology. Okay, so ito yung sinasabi kong savings, no? Yung medical center ng De La Salle sa Dasmariñas, Cavite, dating gumagamit ng old pumping system. Ang binabayaran niya sa kuryente niya, 60,000 naman. Nung nagkabit siya ng ganitong sistema sa pumping niya, bumaba yung bill niya ng 12,000 naman. So, ganyan ka-efficient yung itong variable frequency drive na upfeed pump. Okay? So, ang pinapalitan nung itong upfeed system, ito, yung meron kang tangke sa baba, meron kang tangke sa ibabaw, bubumba mo yung tubig pataas, tapos mula sa taas, by gravity. Okay. So, yan, ito yung system, conventional system na makakonsumo. Okay? Okay, so again, pinapakita ko lang yung willow pumps, pwedeng katulad nito na tatlo, dito tatlo, dito naman, 4. Ito yung dinesign ko na isang boutique hotel sa Manila, sa Malate, no? Imbes na gumamit kami ng dalawang 10 horsepower na booster pump. In other words, yung dalawang bomba, iakyat mo sa taas, tapos bababa mo na naman. Ito, 4 ito na 1.5. So, a total of 6 horsepower. Ang pinalitan niya, dalawang 10 horsepower. So, laking savings, di ba? By the way, this tank is a bladder tank. At itong bino up ko nito is this one, which is, yan yung indicator, digital indicator ng variable controller, no? Variable frequency drive controller niya. Okay? So, yan yung sikreto ni willow pump. Variable frequency drive siya. Okay? Let me visit the chat group para medyo makaano tayo. Let me see. Ayun, tingnan natin. Wala na. Mukhang no questions asked. Okay, let's go on. Of course, use variable frequency drive sa air pressurization mo para hindi ka, pag nagte-testing ka, hindi ka makonsumo ng energy. Okay, tsaka hindi mahirap kontrolin. Then, of course, you can use inverter aircon, no? Ang inverter aircon, hindi siya kasintaas ng matitipid ng inverter pumps. Pero, meron pa rin savings. Siguro mga 20 to 30% siguro. Okay, so inverter aircon, okay. Pero ang mas malaking savings itong
solar-aided air conditioner. Itong solar-aided air conditioner, yan, meron siyang ganitong device niya, solar collector. Meron siyang solar collector na siyang nag-i-improve ng efficiency nitong air conditioner na ito. Itong solar collector. Ito, ang savings dito, nako, umaabot siya ng mga almost 80% ng savings. Okay, as compared to conventional air conditioners. Yan. So, ganito yung mga nauuso na. Inverter type. Then, maintenance of aircon units is also an important factor for us to be able to reduce our consumption. When we clean the filters regularly, sometimes nakakaligtaan natin yan. Napapabayaan natin linisan yung filter, so dumating ang panahon, parang barado na yung aircon mo. Hindi na masyadong mabilis yung daan ng hangin, no? So cleaning and changing the filters always made after the pollen season, yung mga dry season, no? Just after the dry season, kasi napuno nabarahan yung mga filters. Then the filters will be replaced with similar new ones when the dirt of the first filters reduces the airflow. Then heat recovery cell, this is removed and cleaned every 2 to 3 years. And then dishwashing liquid can be added to the washing water. Okay, so ito number 10, by the use of mechanical heat pump, nakakasave ka rin ng energy. Itong mechanical heat pump is parang equivalent nung condenser ng aircon, pero reverse lang ang paggamit, no? Yung mainit na ambient air, siya ang dadaan dito, at yung init niya malilipat dito sa parang equivalent heat exchanger. Ngayon, so mapupuna mo na matipid ito, super tipid, as against kung gagamit ka ng heater using nichrome wire. Okay. Then 11, another way of saving is when you use high efficiency motors, no? Siguro mga more than 10 years ago, nauso na yung efficient motors, no? Efficient motors, siguro yung efficiency ng motor mo na 90%, nandun na sa mga 94-95% efficient. So, in other words, may dagdag na natitipid. So, you can specify them. Itong mga efficient na to. Ito yung difference nila. Yung highly efficient, yan, makita mo, maabot na siya ng mga 93. Pero at a lower range, makita mo, mas mataas siya, no? Samantala dun sa standard motor, mababa siya. Yan. Then, power factor correction. Ito, dinidiscuss na rin natin doon. Kasi kung mag-power factor correction ka, makakatipid ka ng bayarin sa Meralco o sa utility. Diba? So, substantial. Maliban kasi doon sa bayarin mo kay utility, makakatipid ka sa sa current mo, kasi yung bababa yung current mo. Kung nag-power factor correction ka, bababa ang current mo, bababa rin yung I²R mo. So, may corresponding na savings when you use power factor correction. Then, ito parang elaboration lang ng power factor correction. Asynchronous squirrel cage AC induction motor source. Yan. Okay, another way is 13, by specifying a transformer na copper, no? In other words, yung primary mo is copper winding, yung secondary mo copper winding, that will make your transformer very efficient. Ang problema lang, siyempre, mas mahal itong copper primary, copper secondary. So, in case na nag-i-specify ka ng mga equipment, instead of aluminum, copper. Yan. Ganun din sa wire, imbes na gumamit ka ng aluminum, copper ang gamitin mo. So,
maliit ang resistance ni copper, mas efficient siya kesa kay aluminum. Okay. Si aluminum kasi sikat lang siya dun sa mga long transmission lines. Yung ACSR, yung mga pag bumiyahe ka ng Baguio, makita mo sa highway yung mga open bare wire, diba? Punta ka ng Bicol, gano'n din, makikita mo din doon papunta sa habang bumibiyahe ka doon, makita mo yung mga long transmission line yun. Gumagamit sila ng ACSR. ACSR means aluminum cable steel reinforced. Okay. Ito, solar water heater ito. This is not a solar electric, solar panel, kundi ito ay solar water heater. No? So, para rin siyang painitan ng tubig sa bubungan. Okay? So, ito, luma na tong technology nito. I think nag-aaral pa lang ako, meron na to eh. Yung, kalimutan ko lang yung brand na made in Australia. Ganito. Okay, geothermal heat pumps, pwede rin. Magbaon ka ng mahabang tubo. Baon mo dyan. At yung padadaanan mo ng tubig dyan, circulate mo yung tubig sa swimming pool mo, magkakaroon ka ng added heat. So, ang energy na consume mo lang yung magpapaikot ng tubig. A small pump which will let the water flow, circulate sa geothermal, geothermal, at papunta sa swimming pool. Okay? So, nag-iikot yung tubig mo, punta dyan, balik sa swimming pool, hanggang sa ma-maintain mo yung init. Instead na gumamit ka ng electric water heater using nichrome wire. Okay, here are some illustrations on how to also improve ventilation, natural ventilation. No? Pakita natin. So by locating if you're going to build a house at nilagyan mo itong ganito, vent dito, you will notice that there will be a movement of air gun na ganyan, papasok sa mga bintana mo rito, at lalabas dito sa part nito. Okay, so that means that the space underneath the roof will become mas malamig. Ika nga, diba? Tapos, syempre, mas tama na nakaharap siya sa morning sun. Yan. Tapos ito, either west or south, dito, east. At ito yung natural vent na sinasabi ko na meron kang opening dito, mag-move yung hangin na ganyan. By the nature, basta kung meron kang vent. Pero kung yung mga bahay natin dito, kumisan, dos agua, so walang ganyan, di ba? So dapat meron tayong ganyan. Okay. So another means, ito naman, ginagamit niya yung dumi sa toilet para sa gagamitin for pero of course hindi ganyan ka-direkta. Gagamit ka ng means of treating muna yung waste para pwede mo siyang gawin yung fertilizer, no? Okay. So, ito naman is just to show na sa building design, pwede mo rin gawan ng continuous movement of air, no? Ng ducting sa air mo para meron kang natural ventilation. Sa ngayon, kasi with the pandemic, kailangan meron kang cross ventilation sa lahat ng design mo, no? Dati kasi yung gusto ng green building, yung hangin sa loob nag-iikot-ikot lang. No, kasi ayaw niya na lalabas, kasi kung lalabas, magastos, palalamigin mo na naman. Kaso, kailanganin natin i-circulate kasi lumalabas sa COVID, na pag umiikot, hindi mapalitan, ang chances na kumalat yung COVID malaki, no? So kailangan padaanin mo siya sa
paikutin mo, tapos padaanin mo sa UV ray, yung hangin na yan na umiikot. Okay. So, medyo nagbabago. Okay. 17, other energy saving systems. So, ito, naghalongkat lang ako sa internet ng mga smart houses, no? Kasi kita mo to, merong micro wind turbine sa ibabaw, meron siyang solar panels, at meron siyang net metering. Ito, net metering. Ano pa? Yan natin. Solar panel, micro wind turbine, in-insulate niya yung bubong bago ilagay. Then, may timer switch para sa automatic, parang building automation. Then, may battery siya para sa excess energy from the sun. Smart meter, ito. Grid tie smart meter. Then, electric car. Ito yung gusto ni Elon Musk. Of course, mahal pa yan. Pero, alagay ko, gagawa na yung mga inchik ng murang kotse. Mamaya, nandyan na. Tapos dito sa Pilipinas, andyan na rin yung Star 8888. Gumagawa na siya ng mga electric motorcycle, electric trike. Mamaya, kotse na. At meron pa nga siya yung yung anong tawag nito? Yung parang tao yung yung nakasakay lang. Anyway, nakikita natin sa social media na yun Okay, ito, another one, again, may panel siya, may micro wind turbine, pero tingnan natin ang pagkaiba nila nung una. Dito may smart meter, same geothermal heat pumps, ayan, binention na niya, geothermal heat pumps. And then, heat pump, no? So, mechanical heat pump, meron siyang water filtration, energy storage, demand response appliance, energy efficient lighting, then smart wind, photovoltaic, home energy manager. So, ito yung parang building automation, house automation system. Yun. So, ibig sabihin, sinasabi niya rito, si General Electric, meron siyang ganyang product. Then, when used properly, ito, so parang ito yung building when used properly, a programmable device can save users up to $150 per year. Sa Amerika to, no? Yan. So, yan. Then, tankless water heaters allow users to share 20% of their water bill. Tankless water heaters. No? In addition to lasting 5 to 10 years longer than tank heaters. So, another one. Best practices for energy efficiency in kitchen. Do not use several heating elements. If need is for one. No? Kung isa lang daw ang gagamitin mo. Electric range burner should be smaller than the pot and heat. Place kettles or close together and large heating elements to reduce heat loss. Turn heat or lower level once boiling starts. No? Sa kusina talaga to. No? Keep bottoms of plates pots para sa mga kusinero. No? Do not place hot foods straight to the cold room. Frozen food to be frosted in refrigerators or cold rooms. Assign responsibility for turning off lights and equipment to member of each shift. Okay, ito pa. So, energy savings replacing 4-year-old inefficient servers. No? So, kung meron kang mga gamit sa opisina na lumang modelo ng mga computers, baka mas mura ka na bumili na ng mas modelo kasi mas matipid na itong mga modelo. Kita mo naman, yung mga makina, mga kotse, di ba? Mas matipid yung mga bago. Kasi yung mga manufacturers ng mga ganyan, they continue to improve their products. Okay. So, by replacing 4-year-old relatively inefficient servers with new servers, up to 9 times reduction, no? Annual energy cost could be estimated at 92%. So, ganun din yung mga lumang aircon, yung mga malalaki, bulky aircon. Okay, so bago tayo magpatuloy, babati ulit tayo sa chat. Baka may nagtanong. Tingnan natin kung meron. Kung wala. Talagang okay, so tapusin na natin. Yan. Sa office naman,
consolidate printers, multifunction device. Meron ng mga printer ngayon na pwede siyang scanner, Xerox scanner, at ano ba? Pwede rin siyang mag-receive para siyang kapalit nung fax machine, di ba? So, print double-sided, switch to laptop. Yan yung mga pwedeng energy saving sa opisina. Appropriate use of electricity. Ito, naglista lang ako rito ng mahagilap ko sa social media. So, the running power of ASPS ventilation, etc. Laundering nowadays. Okay, anyway. So, madali naman makakon yan. Then, energy saving tip sa ref. Place your refrigerator away from the direct sunlight and other heat sources such as oven. The heat will cause the unit to use more energy and stay cold. Then ito, average annual cost of owning a car. So sometimes gusto natin bumili kagad ng kotse pero pwede kayang mas matipid o ano. Of course, ngayon kailangan mo dahil sa pandemic, no? So pero before the pandemic, lumalabas na tignan natin, no? Value depreciation, fuel cost, financing charges, auto insurance, maintenance repair, and license registration. Okay, so the annual average cost of owning a car is 355,360. So it's a way of comparing it, no, to are you going to own a car or just simply gumamit ka na lang ng Grab, yeah? Or Lalamove pa-deliver or Mr. Speedy or Angkas kaya lang. And a worldwide average, every 1 peso spent for energy efficiency, you would save 3 to 5 pesos on a system cost. So, ibig sabihin, pag gumamit ka ng energy efficiency system, makakatipid ka raw ng, for every 1 peso, makakatipid ka ng 3 to 5 pesos. No? Adopt a load-dominated approach. Do it efficiently. Do it another way. Do it with less. Do without. Do it using DC power. So, in-emphasize ko yung DC power. Kasi ang laking saving pag DC. Do it while the sun shines. Okay, appliances. Ng mga wattage ng appliances. Blender, 350 watts. TV, 40. Washing machine, 460. Sunfrost, refrigerator, 112. Freezer, 330. Hair dryer, 1,000. Microwave, 750. Microwave na mas malaki, 1/4. So makita mo, pagka nag-hair dryer ka, ang laking konsumo. Okay? So, by knowing the wattage of your appliance, mag-iisip ka tuloy kung gamitin mo ba yan o hindi, di ba? Okay, appliances to avoid. Electric oven or stove, electric space heater, dishwasher, electric water heater, electric clothes dryer. Ibig niya sabihin, hanggat maaari avoidan mo kasi hindi naman necessary makonsumo itong mga ito. Improving energy efficiency in the home, cooling. We want to improve cooling, ceiling fans, window shades, evaporative cooling, insulation, maraming puno sa paligid, reflective attic cover, attic fan. Sa tubig naman, domestic hot water heating, solar thermal heaters, no electric heaters, on-demand hot water. No? Sa stove naman, kitchen stoves, solar cookers, kung kaya mong mag-develop ng solar cookers, gas burners, no glow bar ignition, microwaves, induction cookers, washing machine, high efficiency, horizontal axis washing machines. Energy efficiency, induction cooker does not get hot during operation, no heat loss directly from the cooker. Microwave can only convert 60% input energy. So, between the induction cooker and microwave, much more efficiency induction cooker. It is the more new technology. Phantom loads. Ano itong phantom loads? Pag hindi ka kasi
Hindi mo binubunot yung plug mo, nakasaksak lagi. Patay yung TV mo pero nakasaksak nun. Yung kawad nun, nung extension mo, yung kawad niya papunta sa plug, nagko-consume din siya ng maliit, no? Yung mga video game, may 1.1 daw, no? Phantom loads, small electrical loads from appliances to constantly draw power when plugged. Yan. Security system, may 18.3. Phantom loads of small loads and appliances, if unplugged, these are due to AC induction, eddy currents, hysteresis losses, etc. in power converters could be equivalent to hundreds of millions of pesos or tens of millions of carbon dioxide emission. TVs, VCRs alone cost millions of pesos a year in lost electricity. So yan. So ugaliin natin mag-unplug ng pagkasaksak ng hindi ginagamit na appliance kasi malaki daw. Millions of pesos, hundreds of millions of pesos ang pwedeng matipid ng isang bansa. Bansa natin Pilipinas, di ba? O maliit man sa isang may-ari, pero ang collective effect malaki pag lahat-lahat gagawin niya. Ayan, so